Magdalo, and welcome to the Stakeholders Consultation Workshop on OMSU Research and Development Extension, Priorities and Direction. I am Ms. J.D. Trelias, your Master of Ceremony for today's endeavor. So to start our program, in a spirit of unity and gratitude, may I invite everyone to rise up for the opening prayer to be led by To you. May everything we do bring glory to your name and lead to a brighter, more sustainable future for our college, our province, and our nation. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sini at sa langit mong buhag, may dilag ang kinakas. Layong minamahal, ang isang ng watawat, may tagumpay na naginig. Ang tuwin at araw niya kailan pa may di magbibigay. Lupa ng araw ng walhal, ipagsinta, buhay langit siyang piling mo. Ang ligaya ng pagmay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. welcome the Vice President for Academic Affairs, Dr. Norma B. Buyon, for her welcoming message. Maraming salamat po to our VP for Research Development and Extension, Dr. Ronaldo Cipriano. Plus to the Provincial Director of the Department of Trade and Industry, Director Lagot ka kayo, sir. and Technology. Sorry for the blunder, Director Kendall, our good friend, Director Kendall, partner. Our representative from the ATI, Sir Perpon. Department of Agriculture. Department of Agriculture. Regional Research. Department of Agriculture Division Office. Our representatives from our national government, other national government agencies. Sa ating pong, we have representatives from the PNP, ma'am, and sirs. We also have a representative from the PJMP and the Bucor. Walang taga, sir? Taga Philippine Army. Would also like to acknowledge all our stakeholders. We not be able to name all of you, but we deeply acknowledge your presence here. Of course, to our RDE Director, Mr. Chalmer Gonzalez, and Extension Director, Ms. Marion Apple, whereas our Technology Business Incubation Director, Dr. Jason Ramirez, and CAD Director, Dr. Amiral Dan, as Central Nambica Director, Ma'am Ellie, and to Ma'am Abby is here, the Director for Planning Development and Evaluation. Sa ating mga ibang partner agencies, mula sa national, local, and local government agencies, sa lahat ng stakeholders and beneficiaries, saan po dito ang mga taga-barangay, our partners from the LGUs. We have, of course, the Municipal Agriculture Officer of the LGU Rizal, proud alumnus of Occidental Mindoro State College. At sa lahat po, magandang umaga. Good morning. In behalf of our President, Dr. Albert C. Eneniol, who was a previous commitment, I warmly welcome you to this orientation workshop on the Occidental Mindoro State College Research Development Priorities and Agenda. Ang inyong presensya dito ay lubhang mahalaga. It demonstrates your commitment to advancing knowledge
and contribution to the development of the Occidental Mindoro State College, very soon to be Occidental Mindoro State University. Hey. Our own communities, our province, and our region. Sa ating mga partner agencies, industry representatives, community leaders, student representatives, at sa lahat ng stakeholders, I see our also a proud alumnus of OMSC, now the #1 counselor of the Sangguniang Bayan ng San Jose, Honorable Kakayuli. Sa inyo pong lahat, your participation is vital to the success of this endeavor. As we all know, research, extension, and innovation stand at the heart of any institution of higher learning like OMSC. Sa pamamagitan ng scientific inquiry, innovation, and evidence-based solutions, natutupad natin ang ating mandato sa lipunan. As we all know, we have the four-pronged functions of research, extension, instruction, and production. Sa labas, ang alam na nila pag state university or college ka, ang iyong mandato lang ay pagtuturo, that is instruction. We have four functions po, kasama na dyan research, extension, and production. We fulfill our responsibility not only to educate but to transform lives. And State College, responsibilidad natin na tiyakin na ang ating research agenda ay tumutugon sa pangangailangan ng Occidental Mindoro at nakatuon sa regional at national development goals. Today's gathering is designed to provide you with a comprehensive understanding of our research priorities and agenda. Mas mahalaga, ito ay pagkakataon para sa dialogue, collaboration, at partnership. We recognize that meaningful research, extension, and innovation cannot happen in isolation. Kailangan natin ng collective wisdom, resources, at support ng mga stakeholders tulad ninyo na nakakaintindi ng mga realidad at aspirasyon ng ating mga komunidad. Sama-sama natin tutuklasin ngayong araw kung paano makakatulong ang ating research initiatives sa mga ganitong issues. We will address concerns in agriculture, education, environment, health, livelihood, and other critical sectors. Pag-uusapan natin ang mechanisms for collaboration, resource mobilization, at knowledge sharing. Sisiguraduhin natin na ang ating research outputs ay magiging tangible benefits para sa mga taong ating pinaglilingkuran. Lastly, I encourage each of you to actively participate in today's discussion. Ibahagi ninyo ang inyong insights at itaas ang inyong concerns. Help us refine our research direction. Magtulungan tayo sa pagbuo ng robust research culture na nag-uudyok ng innovation, nagsosolusyon ng mga problema at lumilikha ng lasting impact sa mga komunidad. Once again, welcome to this orientation workshop. Naway ang mga pag-uusapan natin ngayong araw ay maging simula ng mas produktibong partnerships. May today's conversation lead to transformative research, extension, and innovation initiatives. Maraming salamat po. Let us have a productive day natin. Ipagpatuloy ang program, iniimbitahan ko yung ating mga secretariat. May ibibigay po silang worksheet para habang nag-discuss po ang ating mga magpa-present ay may guide po tayo at sinasagutan na po natin ang stakeholders consultation worksheet na ibibigay po ng ating mga secretariat. Maraming direction. So, resource person ng kanilang mga agenda. Apple and Clara Ruedas, our very own Director for Extension and Technical Advisory Services. Let's give her a big round of applause. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong umaga po ay nandito tayo para mag-set po ng strategic direction para sa research, development, and extension. Ang pag-set po sana ng strategic direction ay gagampanan po sana ng ating planning director. So, mamaya po, kung may dadagdag siya, no, para makapagpatuloy na po tayo sa ating programa ngayon. Kasi alam po natin na yung mga stakeholders po natin
lalo na po sa mga ganitong pagpapatawag. Ipapakilala ko po ang kahalagahan ng ating gagawin ngayong strategic review. Pilipinas po ay merong tinatawag na Philippine Development Plan na kung saan dito po naka-anchor lahat ng ating programs, project, and activities. Hindi po pwede na ang mga organisasyon katulad ng Occidental Mindoro State College ay nagsasarili at malaya. Hindi pwede na yung gusto lang namin yung gagawin namin. Dapat po yung aming magiging direksyon sa aming mga programa ay nakabase din po sa pangangailangan ng komunidad o yung tinatawag natin fair need. Sa pananaliksik, dapat po kung ano yung pangangailangan para sa ikabubuti ng industriya at ekonomiya. Yun po yung pagbabatayan natin. Kaya po pinatawag kayo lahat ngayon na aming mga stakeholders para po mabigyan niyo po kami ng tulong kung paano namin gagawin yung ating mga susunod na programa, proyekto at aktibidades sa susunod po na 3 hanggang 5 taon. So, hindi ko naman po sinasabi, na ito ang muling pagkikita natin after 5 years na lang ulit. Baka iba dito, retired na. Hindi naman po gano'n. Ang ibig sabihin po natin, para lahat po tayo, consultative po yung ating paglalagay ng mga agenda. Mula sa pananaliksik, sinasagot ba nito yung pangangailangan ng mga farmers? Sinasagot ba nito ang pangangailangan na nasa public service? Sinasagot ba nito yung nasa edukasyon? Ganon din yung pagsasanay. Ang pagsasanay po ba ay angkop sa pangangailangan at sa pabago-bagong panahon. At yung innovation, kaya ito po ang buzzword ngayon, di po ba? Yung innovation. Ano yung mga innovasyon o karagdagang development na pwede natin dagdag sa mga existing. So ganito po kahalaga yung gaganapin natin na stakeholders ngayon. Kaya po huwag po kayong mahihiya na magbigay ng inyong mga suggestion. Huwag po kayong mahihiya magtaas ng kamay kung may gusto po kayong idagdag dun sa mga agenda na ipepresent po namin. Kasi pag hindi po namin na naisama ngayon, sa loob ng 3 hanggang 5 taon, hindi po namin siya pwedeng i-cover. We have our very own Vice President for Research, Development, and Extension. We have Dr. Ronaldo G. Orbiano. Let's give him a big round of applause. Vice President for Academic Affairs for BKA, and then Vice President for Administration, Finance, and Support Services po. So, yun po ay ating BIPAP ay sumamong ko rin sa ating Pagmares and BKA si Dr. Arnold Magimo. Number 1 po is to, next slide. Sabi yung maganda, nalimutan na. Produce quality research. So yun po, yun yung first goal, which is actually the strategic objective of the Research and Development Office. And then second is provide need-based technical advisory services. So, equal opportunity to all. So that is, of course, in instruction, research, extension, and production. So those are the 4 mandated functions of the OMSC as an institution of higher learning. Mga doctor, at lalo na po sa mga agricultural research. So isa po sa mga nauna dyan, so ang retired faculty na po namin, si Sir Papiles, so sa kanyang mga organic fertilizers. So yan po. Okay. Okay po, and kami po as okay po, so yun po yun. So kaya po yung mga taga-agriculture, okay, so may mga research po sa onion, and engineering naman for the salt, and medyo nagsisimula po lang po sa tuna. Okay, so yan po ay kailangan po natin kasi already our team here, so during the consultation workshop, so kaya, so hinahanapan din po kami sa region. And these are the accomplishment. Okay, so first yung pong kaibigan
efficacy trial kung various level of liquid metallusium on display against armyworm or harabas sa onion. No? So, ito po yung project po ni Sir Benny. No? So, naiwan niyo po kay Dr. Kalitang. Patient care, streamline processes, and leverage digital health technologies for better health outcomes. So, yun po, no? For the health and well-being and for the manufacturing and trade. So, yun pong I-process, approve lang din po nito. Yun pong yung project yun ay tapos na, pero for adoption naman po. Chemical analysis niyan, no? So, noong mga products po na yan. And then, nagpiprepare na din po ng mga papers. So, dahil 11 po yan, medyo mahinang kalaban. So, hindi ko kaya magawa po lahat ng mga papers. But, of course, yun ay sisigilin sa amin ng aming funding agency. No? So, yun po ay, we have also the upscaling the production of onion waste food products in Occidental Mindoro. Ito po magkasunod po ng project, pero isa lang po yun. No? So, yun po development of onion waste food product. So, yun po ay nasa 3 million. Okay, and yung po upscaling ay 5 million. So, yung upscaling is expansion po nung food processing laboratory namin sa OMSC Porta. So, tapos na po yun, and then plus yung pong provision ng dalawa pa pong equipment. So, nandiyan na rin po. So, ang challenge po ngayon ay nasa amin na po mga researcher kung paano gamitin nyo yung marami na po ng mga equipment po na yan. No? Institution of this MARDEC. Okay po. So, ito po, ang consortium director po dito ay napakasipag. Ako po yun. In collaboration with the UPLB researchers po ito. No? So, yan po. And ang pinaka-experiment station po niyan ay sa OMSC Porta. And magkakaroon po ng mga on-farm trials with select Sharon farmers of the Hagurang Mangyan communities in Occidental Mindoro. So, ito po ay, ang budget ay 5 million. Kaya daw din naman Apple to know what it is for implementation of it. Okay, so this is more of the extension activities pa. Okay, so hindi po namin nakakalimutan ang mga indigenous people. Ito naman po ay DOST Fishery. Okay, ang RDA priority po ay sa energy, construction, mga utilities, transportation, food processing, mining and minerals. Parang nakakadugo ng ilong ito. Metals and engineering, advanced materials and nanotechnology, optics and photonics, IEC. Development agenda na ibabahagi po sa atin ng ating Director for Research and Development, Mr. Artemio M. Gonzalez Jr. Let's give him a big round of applause. Attend ng ating mga stakeholders from Bucor, PNP, sa DINT po, sa NCIP, Department of Agriculture, DNR, at saka sa mga NGOs po. No, isang patunay po ito na tayo po yung sumusuporta sa sustainable pag-unlad ng Occidental Mindoro. Akin po gabay sa aming research and development, sa administrasyon, sa mga kaguruan na nanliksik, kung saan po kami magpo-focus kung ano po yung aming gagawin research. At itong mga researches po na ito ay dapat tumutugon po kung ano yung problema na kasalukuyang nararanasan po sa ating probinsya. 20, dinaluhan po ito ng mga participants sa academe, sa NGU and other agencies na kasama po namin dito na nag-facilitate ang Department of Science and Technology, Mimaropa. Ugnayan natin yung ating United Nations Sustainable Development Goals. Inalay natin siya dun sa 17 development goals at dun sa mga targets ng SDGs. So
Sumunod po ay yung nireferan natin sa agenda ay yung mission natin 2040 na long-term visioning po ng na nagsimula noong 2015. I-harmonize din po natin ito sa National Research and Development Agenda or HNRNDA, no, na nakafocus po sa National Integrated Basic Research Agenda. Doon tungkol sa health, makakagawa at makadevelop pa tayo ng hurnuhan ng mga clays po na yun. Kasi usually, yung mga clay kasi na yun, ayon sa ating mga salt farms po, nagagaling pa ito sa bigan. Sa pag-aaral po, sa tulong ng DOST ng College of Engineering, tinignan din po nila yung mga clays po dito, yung mga putik, kung maaari pa siya ma-develop na clay tiles. Doon po sa pag-aaral nila, may mga clays po dito na maaaring pagkunan na pwede po siyang gawing clay tiles na comparable po siya doon sa mga vegan tiles. So ngayon po, dinidevelop nila yung hurnuhan o yung kiln para mamolde po yung mga clay tiles na yun. Sa renewable energy na inaaral po ng College of Engineering yung mga environmental scanning sa electrical system, transmission and distribution, pati po yung kung paano ma-optimize yung electrical system and processes. Sa industries na proseso, sa tulong po ng industrial engineering, naaral po nila yung mga system analysis dun sa mga proseso sa industriya at yung mga pag-analyze po dun sa production rate, growth rate ng bawat industry. Sa problema sa malnutrition. Sa ngayon po, yung mga ganong pag-aaral ay nasa development process pa po. Ibig sabihin, hindi pa po natin siya na-extend dahil inaaral pa po yung mga yung shelf life at kung safe po siyang kainin. Dapat na maaari pong maisalin sa mga kabataan. Wala pa po tayong naisasagawang codification ng endangered Philippine languages para malaman po natin ano po yung mga para mai-preserve po natin yung mga nanganganib ng mawala ng mga dialekto, mga language po sa ating lokal. 250 at nagbibilang pa po kami hanggang ngayon ng mga research output na na-produce na po ng OMSC from 2022 to 2025. Ang focus po ng mga pag-aaral na ito ay nakapokus sa agriculture, education, sa health, sa information technology, engineering, and governance. At ng TPI Director, titignan po natin, i-scan po natin ng mga research at saka extension coordinators ng bawat colleges yung mga issue at titignan po nila kung ano yung maaari nilang gawing research at extension. So kaya po ngayon, hinilin po namin na sana po isulat niyo yung mga issues. Kasama po dito ang mga presentation at publication. Pangatlo po ang magbigay ng pagsasanay sa inyo ng mga stakeholders natin. At yung mga pinakamahalaga po dyan ay yung pag-forge natin ng partnership. Tandaan po natin na ang partnership ang isa sa pinakamahalaga na strategy natin pagdating sa paglapit sa mga komunidad. Sa 38 na mga partner agencies namin sa pagkakandak ng extension. At mula po dito, kasama po dito yung mga legal basis natin, yung ating SDG goals, familiar na po naman tayo lahat dito. Yung PVP plan po natin, ito po yung pinakamahalaga na pinagbabasihan natin ng mga agenda. Yung ating po bang agenda ay naka-align sa agenda ng bansa. Ang Research and Development and Extension Agenda Program ng DA, hanggang 2022 lang ito, ewan ko po kung may bago na sila. Then we have the Chet Memorandum Order on the conduct of extension.
Meron din po tayo sinusundan na PDP plan on gender responsive development hanggang 2025 at yung mga regional development plans natin sa Mimaropa. Ano po ba yung Ambition 2040 natin? Alam niyo po ba ito? Dito po nakabase yung ating mga programa. Matatag? Ano na? Matatag na lang talaga? Matatag? Maginhawa at panatag na buhay. Ganun din po ang vision ng OMSC Extension. Yun din po dapat yung madala namin sa mga komunidad. At dahil meron na po tayong National Extension Agenda and Program na binabagin po no, sa local, yung tinatawag natin na Provincial Agriculture Fishery, Provincial-led Agriculture and Fishery Extension. Ano po yung services. So meron na tayong PAFES. Doon na rin po nakabase yung aming mga extension program. Linis, web o wala na talagang web? So ano po ito? So we have governance, we have risk management, environment, engineering, and architecture, nutrition and health, entrepreneurship po, kasama po dito ang livelihood. We have research-based extension. Yan po ang hinihingi sa atin ng CHED. Lahat po dapat ay research-based. Then we have women and indigenous people, education, agriculture. Dati agriculture lang yan. Dinagdagan na natin ng fishery. Kasi nga, nawawala no, yung fishery sa mga agenda natin. Coastal tayo, no? Lalo na Occidental Mindoro. Hindi yung 20 ang request. 10 lang ang mag-attend. Tapos lahat ng driver, magabili dun sa tindahan, papirmahan namin ang attendance. Yung nagtitrain, no? Ito po ang mandatory training for life. As per requested na aming GAD director, nilagay ko na po. Nasanay na po kasi tayong training, paulit-ulit, taon-taon, gender sensitivity. Ito po yung iba't ibang training, no? Sa ating gender and development. Libre naman po, no? Pag nag-request kayo ng training. Pero siguraduhin nyo naman po may mag-a-attend. Biglang po kausap ang sarili, no? Sa training. O kaya yung magkikita lang, ako, bago po matapos ang taon, nag-apply na po kami ng CPD training para sa education sector. Sa susunod na taon na po namin, i-renew yung para sa agriculture. Yung registered agriculturist. Para marami din po kasi mga registered agriculturist dito. For communities. North to relief, but release. Magandang umaga po sa ating lahat at pagpapalayang araw. And let's give a big round of applause to our Director for Extension, Ma'am Mariel Apple Ricardo Robedas. And now po, the floor is open for comments and suggestions. Pakinggan po natin ang mga karanasan o idea, questions na meron po ang ating mga participants. Is there a specific group of people designated, especially po dun sa nakita ko po sa research agenda niyo po, yung primary agenda is Tamaraw and other wildlife. I just wanted to know po if there is a designated group of people para po ma-address po itong primary agenda for Tamaraws. Like, meron po bang focal person para po sa constant communication with partner stakeholders? Meron po bang designated person on the ground for field works? Or meron po bang to analyze data? Good morning po. We have a coordinator for Tamaraw Conservation Program, research studies under College of Agriculture. Siya po baka namin niyo po siya, Sir Edward Vegas. And he has his team composed po ng mga faculty under animal science, and meron po din mga faculty for na nakapokus sa social sciences. Nandito po ba si Sir? Ano pa,
yung nag-suggest na with partnership kasi sa CLSU, we cannot transfer any genetic material or samples sa CLSU. Hindi siya pwedeng lumabas ng Occidental Mindoro kasi pinoprotektahan din natin yung genetics ng tama raw, baka kasi may exploit siya. So, dito kinukumpleto namin yung mga gamit malaman sa OMSC and primarily, gagawin muna namin siya sa Dictive Carabao para hindi natin ma-exploit yung isang tama raw. So, yun pa lang yung mga current kaya wala pa po kami nagagawang studies, pero yung implementation on the procurement, yung mga supplies, currently may mga na-procure na, may propose pa. So, pakilala pa rin ako. So, I'm Romela Villanosa, Faculty of Occidental Mindoro State College and also the Chairman of UMIPEMCO. So, ang tanong ko is with regards to sa extension. So, bilang miyembro ng ACADIN and also engage sa extension and training sa kooperatiba. So, kasi di ba we have yung ngayon yung micro-credentials and sa kooperatiba, so we do training for yung mga bookkeeping, financial management, or yung kung ano yung kailangan ng community for that. So, I'm thinking of, di ba, sa ini-encourage na yung pagbibigay ng micro-credentials for the ano yun, sa mga young professionals, tapos yung mga engaged, especially being a father of hindi ko masabing dropout, college dropout yung anak ko, but since mag-graduate kasi siya ng senior high school, so nag-aral siya online on particular lang siya talaga, more on ano yung gusto niyang skills na pag-aralan. Then now, so kumikita na siya ng masasabi natin na tawag dito, yung kaya na mabuhay yung kanyang income. So what I'm saying is, kung yung sa may mga ganong mga pa-training natin, so pwede ba natin ilagay sa ating extension activities na we do provide those mga certificate on how many hours they spend or learn from ano ba yung coverage ng kanilang napag-aralan. So ngayon, if ever na yun sa TESDA, so they can give it in TESDA or eventually sa SUC. So yun lang po yung po namin. Kasi we do plan to provide the participants of UMIPEMCO certificates that they can use as reference. So for example, as certificate in financial accounting. Ways forward po natin ito, no? Pero one step at a time. Mahirap po na malaking hakbang, baka madupilas, sayang yung mga program. So, one step at a time po tayo. So, very good po yun. Kaya po kung nag-request po kayo sa amin, halimbawa, gender and development, hindi po kami pumapayag na gender sensitivity lang po yun. Dapat po, makompleto niyo po yung training. Sa Joy School at sa Intriprea sa meron po kanina sa Intriprea ng Prada sa bang may bigay namin. Meron ngayon pong product na low factory prices siya na yung mga bang students parang actual na learning nila yung product kung paano ibenta at yung mga pwede pa nilang gawin sa product na yun para mas mapaganda pa nila. So marami pong klase, pupunta lang po sila sa Project Hope, tapos sa livelihood na yung kanila na yung tubo doon. Kanila na yung pera doon para meron silang fund doon sa department na yun. So pwede kami bigyan ng seminar o kaya training sa kanila.
Yun lang po. Thank you. Simple lang. Thank you so much po, sir. And we have another. So, kasi ngayon, ang dami po kasing ibinibigay ang ating Department of Agriculture ng mga mechanism para sa farmers. May cold storage, may dryer, may mga farm implements. So, ang nagiging problema po kasi nasisira ng maaga. Kulang sila sa technical know-how. Kasi farmer, alam naman yung farmer, di ba? So sana may mga follow-up trading, lalo na sa mga electrical, no? Sa mga, kasi ang ginagamit natin ngayon, puro pa na ipindot na. So siguro nag-address dito sa ating electrical engineering through the chairmanship of Enriquez, Mama Apple, na kung po pwede siguro magawa ng module regarding doon sa mga cold storage kasi magsaysay meron na. Ito sa Lucid, dalawa. Sa Blayan, isa. Sa Rizal, isa. So sayang po kasi millions of people's money po. Atin po yun. Kaya may mga training kasi rin na may binibigay sila pagkatapos umalis na. So ang gusto ko lang ma'am sana na in case na kailangan ng mga na binigyan ng mga ganong facilities ay mayroong malalapitan dito sa atin. So thank you po ma'am. On storage, for mechanization, pero tandaan po natin, ito po ay may makalakip na sariling teknolohiya ng mga organisasyon po na nagbigay. Yun po kasi yung ano po namin doon, no? Meron din po kasi tayong boundaries. No? Hindi pwede po na mangingialam po kami na kapag may nasira, ay ano po kami, kung masisi pa. Mas maganda po na sa simula pa lang po nung implementation, kasama niyo po kami. Para alam po namin kung saan nagsimula, pag may sira, magto-troubleshoot, kaya po namin. Hindi po pwede po na meron pong ibibigay for DA naman talaga, sir, no? Pasintabi naman talaga. Kasi ang DA po kasi, ano po yan eh, kahit po sa Bucor, diba, ang dami yung pong farm implements galing sa DA. Bigay po yan sila ng bigay. Pag nasira po, nagsasalit malaya na yung organization. Yun po kasi yung iniiwasan natin. Dapat po ay kasama po tayo sa umpisa para alam po natin kung ano yung kukumpunahin, ano po yung aayusin. At saka po, magpapaalam din po tayo sa organisasyon na nagbigay nung farm implements at saka ng project. Baka meron po sa memorandum of agreement nila na sila lang po ang sa maintenance ng mga project na to. Yun po kasi yung mahirap dun, sir. Pero idiwagan para kumatawan ko dito sa gagawing workshop. Ako'y natutuwa dahil produkto din po tayo ng oil dati, may paparating pa magiging university pa. Ayan. So produkto po tayo, nandyan sila sila kuya, tawag ko kuya, dari kanita nandyan. Ayan. Ang sa akin po, base doon sa mga nakita at narinig ko doon sa presentasyon, maganda ang plano o mayroon ng kasalukuyan nangyayari sa hanay ng mga katutulong. So, maganda po yun. Ang sa akin na po, bilang bahagi, nandyan din yung aming opisina, ang NCIB, sa proseso, alam naman natin na samot-sari, pag medyo magulo, pagdating halimbawa, dumating doon sa konto na lulubog tayo, nakikisan po tayo sa komunidad. So, medyo masalubot, maraming tanong, maraming estikulasyon na pwedeng yung maganda nating intention, kagaya nito. Ako'y natutuwa doon sa isang presentasyon na ang kalusugan, kasi nabanggit doon isa, kalusugan, health and kalimutan ko ng kasunod na ipinapakita paano ba sinasabuhay ang pagpapanatili ng kaayusan ng isang tao sa
komunidad. So nabanggit yung katutubo. Yung usapin pa lang na ito, sa ngayon, contradicting sa hani ng katutubo. Ano contradicting? Mas maganda may research. Ano ang panig ng katutubo? Ano ang panig ng siyensa sa makabagong panahon? Kasi doon, nag-iipit yung katutubo. Lagi, nagiging biktima. Kasi di ba, ang layunin natin, pag halimbawa sa kalusugan, to, maingatan natin, walang may mapinsala, walang may mamatay. Di ba layunin sa, halimbawa sa health, mailigtas yung buhay. Pero, hindi maintindihan naman yan, kumitsa sisisihin pa naman yan. Anong sisisi naman yan? Ay bakit inyo ngayon lang dinala ito? Agaw buhay na yung inyong pasyente. Sino tatanggap sa inyo? Ngayon lang ninyo dadalhin? O, sakin ko yun. Pero kung mayroong research na makatulong, ano ang kalagayan ng katutubo, ano yung pinapakita, ano ang nasa likod nito, maintindihan siguro ng makabagong panahon, ano ang pinagdadaanan ng trip. Maganda yung research. Kaya ako'y tuwang-tuwa na sana yung mga nakalagay dyan, mangyayari. Pasa kami, tama po ba? Paano po? O sige po. Pati sa gender mainstreaming po. At saka nagbalik po ako sa meeting nila para paulit-ulit po na magpaliwanag. Kaya ito po yung lagi kong sinasabi, no? Marami po kasing mga research, extension, mga trainings po, na binababalak po natin sa komunidad na hindi po natin tinatanong kung yun po ba talaga ang kailangan nila. Wala pang nagawang pag-aaral. Yun nga may sinasabi na naman wala pang nagagawang pag-aaral tungkol sa indigenous people and marginalized group. Sa marginalized group po, yung ibang sector naman siya, kung may makikita kayo isang pag-aaral na kahit sa health and culture, kung paano matututo yung health system natin na maganda sa indigenous knowledge system. Kung paano tanggapin ng current ng modern healthcare system natin, ay wala pa siyang naaaral. Kaya yung na-encounter natin yung ganung problema. Kasi hindi pa natin na-inform yung mga policy maker natin ng ganito, ng indigenous knowledge system. Ayun nga lang po, no? Hindi kasi kami nag-approve din ng mga researches na tungkol sa indigenous knowledge system at saka sa indigenous people if wala silang clearances. And enjoy our meal po. Magkita-kita po tayo ulit mamaya sa ganap na 1 p.m. para po ipagpatuloy ang ating program. And our lunch po is isi-serve po sa inyo na ating PWG. Maraming salamat po at magandang umaga. Wait lang po Ma'am, pwede po pa. Sir, medyo... Industries na involved sa agriculture. Next po. Ayan. The second innovation agenda under the second pillar ay ang tinatawag nating entrepreneurship and MSME growth. At ang responsible college po dito ay ang kolehiyo ng College of Business, Administration, and Management with the potential partnerships sa DTI, DICT, DOST, and CDA. Ngayon kung matatanong po ninyo tungkol saan naman itong agenda na ito. So lahat po ito ay patungkol sa pagnenegosyo na kung pwede sila magkaroon po ng access sa capital, digital financing, enterprise development para magkaroon po ng mas inclusive na local industry. So ngayon po, bakit kaya naisama ang entrepreneurship at MSME growth as innovation agenda? Dahil unang-una po ay merong evidence na mayroong growth po sa MSME startups. Lalo na po ngayon sa atin, nag-emerge na po ang mga startups natin. If you know the IntelliWorks, are you aware of IntelliWorks? IntelliWorks is a Mindoro-grown startup. And now, it is improving. No? Alam niyo IntelliWorks po yung basta po yung technology startup po dito sa San Jose Occidental, Mindoro. Pangalawa, meron din po tayong mobile payment adoption. Sino po gumagamit ng GCash, no, ng mga mobile banking natin?
And with this, nagkakaroon po ng ganito because of the following. So bigyan natin ng tuon po yung DTI support programs. Kasi po ang DTI, meron silang programa na halimbawa po yung Kapatid Mentor Me program na kung saan itong mga nagnenegosyo o planong magnegosyo ay binibigyan ng mentor para malaman kung paano talaga ang tamang pagnenegosyo. So kapag kayo po ay may kinalaman dito, ito po yung papasok na agenda para po sa inyo. So initially, we identified the following colleges and schools. So ang College of Engineering at ang School of Accountancy. And ang possible partners po natin ay ang DTI, DOLE, DOST, and LGU. Ito po mga partners na binabanggit namin, hindi po yan nakataga sa bato. At ayan po ay initial pa lang because nandito po kayo, so meron po tayong potential na pwedeng maging partnership sa pag-implement ng ating innovation agenda. Magiging partner. What I'm saying is ganito po. Nabanggit kasi kanina yung peace, resiliency. Maraming mga NGOs na well-meaning, pero marami din mga NGOs na ang talagang purpose ay sirain din ang ating economy so that the social problem will continue, so that the armed struggle will be there as an option. Alam na po natin kung ano mga organization ang mga yan. And those are organizations that were set up by the NDF. However, ang tanong ko po ay kung aware po yung ating mga aware po tayo kung anong mga organization ang na-set up ng mga NDF. Okay, sir. So, from the point of view po dun sa innovation agenda na security po natin, may mga provisions po tayo na when we are planning for the partnership po with the non-government agencies, ang alam ko po ay may mga listed, registered po sa munisipyo ng mga non-government agencies. And that is one consideration before we partner with them. So, I was able to follow the continuum from research. I was able to conduct different researches insofar as agriculture is concerned. I have developed the seaweed extract, that is the source of fertilizer for our farmers. Tapos yung biological control agent, which is the liquid nitrogen, and the last is the liquid nitrogen. So pinaka-problema natin sa farmers natin sa harabas. Mga suggestions, recommendation, feedbacks po ay malaking tulong po at magiging bahagi ng aming strat plan po for 2026 to 2030 po. Table or you have the Cartolina, the meta cards, and pen. So what I'm going to do first is to identify the gaps. Yung first activity po natin for this afternoon is to identify the gaps and issues by answering the guide question, what are the major problems or challenges in your sector that need to be addressed through research or innovation. Agriculture and environment sector. So, the identified gaps and issues, aside from that, logistics, lack of a good logistics for the agri-products. Sorry po, there are different schools in our municipalities that did not participate in this kind of program, yung Gulayan sa Palong, which is very important po when it comes in mitigating the hunger for the students po. And the second one, we have the research capability for teachers and students. Basically po, this is applicable for the senior high school students who are undergoing research papers po. Then the third one po, we have the GAD or the gender and development po, which the different peoples have different point of views po on the GAD po, kaya we consider it as the gaps and issues for education sectors. And lastly po, we have the on-the-time release of funds on research po, especially for the utilization po. Yun lang po. We, the stakeholders of Occidental Mindoro State College, hereby express our full support for the institution's programs, projects, and activities in research, development, and extension or RDE. Participating in our
stakeholders consultation workshop on OMSC RDE priorities and directions. So napakaganda po na makita po ang iba't iba po na mula sa iba't ibang sector, mula sa local government, health, education, agriculture, public safety, hanggang sa ating mga kapatid na katutubo, si Sir. So, naalala ko ay estudyante na pala natin ito. So, I think first year po ng pagtuturo sa OMSC. So, yun po. Kalagtipon-tipon tayo rito na may isang layunin, bahagi ng karunungan, karanasan at pananaw para sa mas makabuluhang research, development, extension, and innovation directions ng ating kolehiyo. So, at mabuhay po ang Occidental Mindoro State